puntong ito kasama po natin si Senator Ralph Recto at para sa update, kaugnay pa rin po ng canvassing na ginaganap dito sa House of Representatives. Magandang hapon po, sir. Good afternoon. Thank you for having me. Thank you, sir. So sa ngayon po, kumusta ho ang sitwasyon sa loob? Medyo natagalan bago naumpisan yung Davao del Sur. Oh, correct. Yun yung umpisa kasi meron yung mga ibang transmission, 5 kopya nangyari. Pero ngayon, bibilis yan. At expectedly, pabilis yan. Ano? So kung tutusin natin, nag-umpisa tayo ng 3 ng hapon, alas 5 na ngayon, nakakalabing isa na kami o 12 COC. Sa mga 165 yan eh. So kung bibilangin natin yung sa oras na yun, lalabas ng 8 hours a day sa loob ng 4 na araw, tapos na tayo. Tapos na, opo. Yun yung pinakamalaki issue nga pagka-vice-presidente. So ano ba nakikita niyo dito? Ang balita ko, posible may tatanungin sila sa 7 probinsya. Posible yun, katulad ng Davao kanina nag-umpisa. Pero palagay ko magiging mabilis to ang pagka-canvass dahil kung pareho lang yung manual COC na binigay sa amin dito at doon sa transparency server, yung electronic copy, yun lang naman ang pagbabatayan natin dito eh. Opo, so ang talagang, kumbaga parang magiging way na lang ni Senator Marcos para makapagreklamo is through the tribunal po. Hindi posible yan, but ayoko naman pangunahan. Ano? Yes, depende sa manifestation siguro ng mga abogado nila o sa objection at kung ano man ang ebidensya na pwede nila ipakita. Pero sa ngayon, nakakalabing isa na tayo na COC at na-canvas na, natatali naman, nakikita natin yung tali sa loob. Pabilis yan. So far, wala kaming nakikita. Yung oras ay strictly 2 to 10 tapos wala pong weekend na canvassing? Ang napag-usapan nung isang araw ay 2 to 10 ng gabi, every day, Monday to Friday. Pero posible yan. Halimbawa, kung ngayon, Wednesday, Thursday, Friday, matapos na namin 150. Pero pagod na sila, 10 ng gabi. 10 na lang. Baka posible naman sa Sabado na tapusin namin na 1 oras, 2 oras yung natitira 10 para mas mabilis yung proklamasyon ng Pangulo at Vice Pangulo. Pwede mangyari yon. Yung sitwasyon ho na uunahin yung Pangulo na i-proclaim tapos yung Vice President pauli, ano pong position niyo rin? Sa ngayon, meron naman talagang boto sa Presidente at may boto sa Vice. Di ba? Ngayon, halos sabay-sabay naman yung tali. Nauna siyempre sa Presidente, tapos sa Vice. Pero ang nakikita ko sa dulo nito, halos sabay na rin yan. Ang proclamation yan. Liban lang kung meron talagang ebidensya may papakita na iba yung will of the people. Halimbawa sa isang probinsya, meron silang katibayan na maliwanag, may dokumento magpapakita, nakakaiba yung nangyari. Kung walang ganon, palagay ko mabilis ang proclamation yan. Katulad po nung mga napapabalita sa area ng Basilan, particular po sa kabuuan ng ARMM, may mga 0 votes, halimbawa na nakuha ibang mga kandidato, kahit pa may mga endorsement, halimbawa ng INC. So, ito po ba hindi sapat na ebidensya para po sa... Wala pa ako nakikitang ganyan. Wala pa naman, hindi pa naman tayo maabot sa ARM area o sa Basilan di ba? Makikita natin yan pagka pinakita na nila, pagdating natin sa COC ng Basilan. Pero sa ngayon, wala pa naman. Okay, so po pwede ho doon pagdating sa punto na yon para magkaroon muna ng gap or... Sigurado pag-uusapan yan. At ang trabaho naman namin dito, ako bilang senador at miyembro ng canvassing board, ang mahalaga sa atin dito, common sense lang naman do Ano ba yung totoong will of the people, di ba? Ano yung mga dokumento nakikita natin dito? Kung may basehan, pwedeng tignan. Kung sa tingin namin walang basehan naman, at lahat ng dokumento ay in order halimbawa, ika-canvass din yan. Bilang Panghuli po, ano po ang nais niyong i-assure din sa mga kababayan natin dito sa ginagawang canvassing? Magiging tapat ang canvassing natin dito at kung makikita nyo, napakaraming security features. No? Nung araw, manual lahat. Ngayon may electronic na. Ngayon may manual at electronic. Kino-compare natin yung dalawa. Hindi dapat magkaiba yung numerong yan Basta't pareho lang yung mga numerong yan at walang discrepancy, yun ang bibilangin. Kung may discrepancy, dun magkakaroon ng malaking katanungan at pag-aaralan natin kung ano ba talaga ang totoong numero. Maraming salamat po sa pagkakataon si Senator Ralph Recto na miyembro po ng canvassing board na kasalukuyan nga po na sinasagawa yung pagbibilang sa boto ng Pangulo at ng pangalawang Pangulo. Maraming po salamat. Thank you. Samantala, sa sinasabi nga po ni Senator Recto ay
maaari na kung mapapabilis yung kanilang pagbibilang ng boto sa pagka-presidente at vice-presidente ay po pwedeng matapos sila ng mas maaga dahil di naman nangangahulugan na masyadong stricto yung kanilang magiging schedule para dito dahil kung dati wala po yung weekend, ang pinapaliwanag po ng Senator Recto kanina ay po pwede na gamitin nila yung weekend din kung halimbawa 10 COC na lang yung natitira at ilang oras na lamang yung kakailanganin para matapos ito. Nang sa gayon ay maiproklama na kung sino talaga nanalo. Pero sa oras na magkaroon nga ng ebidensya gaya niyang kanyang binabanggit ng posibleng pagkakaiba o di kaya ay pattern o yung basehan ng maaring reklamo o ebidensya ni Senator Bongbong Marcos, ito yung isang malaking usapin na maaari pong pag-usapan dito ng joint panel na nagbibilang po ng boto ng presidente at vice-presidente. Kaya isa po ito sa inaabangan. Bagamat yung mga nakarang ulat nga po kung saan binabanggit ng kampo ni Senator Marcos na yung mga boto sa isang lugar sa Basilan, partikular sa bayan ng Lamitan, ay nakakuha sila ng 0 doon. Kaya yung ibang mga presinto doon, kaya ito yung maaring ilabas sila sa oras na dumating na yung mga pagbibilang na ginagawa sa COC ng lugar na yan, partikular po sa area ng ARMM. So sa ngayon nakikita ho natin na ito yung mga boto mula bari na binubuksan po nila yung kahon para simulan ang pagbibilang at tuloy-tuloy ito. Nung mismong masimulan nila yung pagbibilang mula sa Davao del Sur kanina ay tuloy-tuloy naman at walang aberya kumpara dun sa pagsisimula pa lamang at paglalatag ng rules kung paano ba yung kanilang gagawin. Kaya sa ngayon ay wala namang nakikitang aberya ang magkabilang kampo na nagmamasid po para sa Pangulo at pagkapangalawang Pangulo. Samantala, narito naman po iba pa mga balita.